Hello, what is up mga moms or sir? Mama ko po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today, nandito tayo ngayon sa Wizard PH. Kasi happy anniversary laruanan. 7th anniversary. Ito yung mga display namin ngayon. Meron tayong Transformers, McFarlane, Star Wars, Marvel, DC. May mga Iron Man, may mga custom repainted na mga Iron Man. And mga iba't iba pang mga products like Funko Pops, Jade Toys. But right now, ito yung i-feature natin, the ZD Toys Mark 44 Iron Man Hulkbuster. Sa wakas, nandito na siya mga momsters sa Laruanan HQ. This is the box and medyo mas wait lang. Kuha tayo ng Mark 43 na Iron Man para meron tayong size comparison sa 110 scale. Yan, so ito yung size comparison ng Mark 43 na 110 scale versus dito sa 110 scale din naman to. So in proportion sila with each other. Ayan. Meron din naman kasamang Mark 43 si ZD Toys ng Hulkbuster dun sa loob, pero half bust lang siya. Ayan, mamaya buksan natin yan. Pero yung sa box art, makikita nyo dito Marvel Studios Infinity Saga logo, shot of the action figure, Iron Man Hulkbuster, 110 scale Iron Man collections, Marvel Studios, Avengers Age of Ultron, ZD Toys logo, Marvel logo, Infinite Action X, and Marvel na copyright. Yan, ito yung design sa gilid, and ito yung sa likod. One-click lighting, a total of 18 light emitting positions on the main body. So meron din yan sa likod. One click lang, nandito lang yung yung charging mode niya. At saka, actually one click lang, nag-light up na yung head, yung chest, itong sa legs, and yung sa likod. Yan. Reminder lang again, yung ZD Toys ay authentic. Ito ay original. Hindi siya fake, hindi siya KO, hindi siya bootleg. So original to mga ma'am sir, original. First party. Yan. So mga ma'am sir, ito na yung Hulkbuster out of the box. Tabi muna natin siya. Ang importante, mabasa muna natin yung manual. Okay, instructions for light group switch nandito rin. So meron kang magnet dun sa likod ng Hulkbuster. May nakalagay din dito mga diagram kung paano mo siya bubuksan. Ito, inaral ko muna to bago ko galawin yung Hulkbuster. Okay? Shout out to Sir Mon. Thank you very much para dito sa tape measure natin. Ganito. Around 14 inches tall. Tapos, ang width ng kanyang body, 11 inches. Yung width ng paa, 8 inches. Tapos yung depth, lapad. Mga 5, tama ba? Oh, mga 5 inches from the back papunta dito sa chest. So yun yung dimensions niya, 14 inches tall. So ito si Mark 43, pwede na actually ito, pwede nyo i-cut, tanggalin yung peg nito yung sa kung meron kay Mark 43, pwede nyo tanggalin tong waist niya from yung torso niya, tapos ipasok nyo dito sa loob. Pero hindi pala to ay actually pwede rin pala. Kung meron kayong LED version, pwede nyo rin palang pailawin to kasi ang problema naman sa mga non-LED versions, syempre hindi nyo mapapailaw kapag nandun sa loob. So itong ZD Toys na Mark 43, meron siyang magnet sa likod para madedetect niya kung nandun si Mark 43, mapapailaw niya rin yung chest and eyes ni Mark 43 sa loob. So ganun yung feature ng light niya. Okay? Kasi one click lighting lang yan, mapapailaw natin pati yung eyes ni Hulkbuster umiilaw din siya. So yun, again shout out to Sir Mon. Salamat dito sa Irwin tape measure niya. So yun. Okay, start tayo sa paint job. Paint job is superb. Alam niyo naman si ZD Toys pag gumawa siya ng Iron Man armors, yung red niya talagang super glossy. Compare natin dito sa red na ginamit nila sa 43. Halos, mas dark to ng onte kaysa dito. Sa chest piece ko siya tinitingnan Kung nagsashine yung light, mas light itong piece na to. Tama ba? Yes. Pero syempre, yung pagka-metallic niya, meron din, since glossy siya, iba-iba yung lighting niya. So meron siyang dark red, meron siyang light red. Depende kung saan nakatapat yung ilaw. So kunwari ito, meron tayong light dito. Yan.
Depende na yan sa lighting options nyo kung saan nyo gusto magkaroon ng source of light. Ngayon kung well lit talaga yung room, it's a cherry red finish, just like dun sa Marvel na mga movies. Ngayon si ZD Toys, since first party siya or original naman tong ZD Toys, meron na silang license to manufacture the Iron Man armors na specific. Ang guide doon yung ginamit talaga na model dun sa cinemas, dun sa movies. Kaya sila nakakagawa ng ganitong klase mga armor designs. Meron silang prototype from the movie itself, tapos mina-manufacture nila yon dun sa research and development team nila. Kaya sila nakapag promote ng mga ganitong klaseng mga action figures. Paint job is superb, grabe. Medyo fingerprint heavy lang siya. Kunwari, since glossy siya, tapos medyo may oil yung kamay natin. Syempre may natural oils naman yung kamay natin. Magkakaroon ng fingerprint, pero pwede nyo namang punasan. Di ba? Wala namang problema dun, pupunasan nyo lang. Sculpt is superb din. Wala naman ako nakikita mga knob marks din dito. Also, napakaganda ng gloss finish. Walang level of weathering. Tapos yung gold niya medyo tingnan natin yung saturation ng gold Medyo saturated yung gold dito compared kay Mark 43. Ibig sabihin mas vibrant siya, mas may hint ng yellow compared dun sa 43. Okay. In terms of sa likod din, grabe yung ilaw, grabe yung LED. Ang ganda ng LED function niya. One click lang mapapailaw na lahat. Yung sa likod, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa back, tapos dalawa sa paa, tapos isa sa kamay and isa sa chest, tapos meron pa sa eyes. Tapos maganda rito pati si Mark 43 meron ding LED, meron napapailaw din. Akala ko kasi kanina walang 43 na kasama. Okay, so start tayo sa head very wide, tapos meron kang gold face plate na merong silver lines. Tapos very bulky yung design niya. Very bulky talaga. 1/10 scale na action figure. Tapos you have the very large na shoulder armor plates. Meron ka ding mga arm rings and also yung mga parang locks dito sa kanyang shoulder or chest part pala. Meron din siyang clavicle mechanism dito na pwede natin buksan mamaya. Tapos meron din siyang some gold segment here sa ilalim, sa may rib area. Dito rin meron din. Sa waist you have parang meron siyang belt buckle na style. Tapos sa crotch piece meron siyang silver area. Sa legs naman very stable, wala siyang articulation. Actually ito parang yun nga, hindi na siya nagagalaw. Dito lang talaga sa kamay lang yung may articulation. Dito wala na. Okay, nakatayo lang talaga siya. Very nice build, very stable. Yun nga lang, pati dito sa ilalim meron pa ring mga sculpt details. Ito nga lang sa ilalim wala na siyang LED. Pero alam ko sa movie meron din to kasi para siyang booster ng ng whole suit. Okay, tapos meron ka ding gold part din dito sa side ng feet niya. Medyo mabigat din siya sa alam ko wala naman tong mga die-cast na parts sa loob, pero medyo mabigat din yung Hulkbuster natin. Again, kung gusto niyo bumili nito, laruanan, mag-DM lang kayo kay Sir Ariel Justin Baste. Okay? Sa mga features naman niya, yun nga, LED. Meron kayong mga bubuksang mga areas dito sa kamay. Ngayon, basahin niyo yung manual mga ma'am sir. Meron tayong mga slots. Tapos rechargeable din siya using a USB type. Alam ko type A to yung mga ganito. Para sa mga old mobile phones. Yan, type A. Yan. Hindi pa siya type C. Pero at least siya, rechargeable. Kasi sa mga hot toys hindi ko preferred yung mga batteries kasi mabilis silang ma-drain. Ilang minutes lang drained na yung battery. Pero dito sa mga Hulkbuster na mga light up na ginagawa ng mga ZD Toys, rechargeable na siya. Kahit nga dito sa sa Mark 43,
Tapos dito lang yung button niya. Wala lang charge to eh. Pero ilaw yan. LED version naman yan eh. Yan. So sa mga LED effects, one click lang. Dito sa paa, one click lang to. Dito, may slot. Tapos may cover siya. Tinanggal ko na yung cover eh. Yan. So pagka-click nyo nito, ilaw na lahat. Pati dito sa paa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama ba? 1, 2, meron pa dito sa Ironman Mark 43. Tapos alam ko pwede pa natin itong buksan. Okay, tanggalin lang natin. Ayan. Meron ding ilaw yung chest. Ngayon, para mapailaw to si Ironman, meron kasi siyang magnet sa loob. Kailangan sila ipagdikit. Kailangan nyo ipagdikit yung magnet. Tanggalin natin Ayan o. Pakita ko lang to Ito, si Ironman Mark 43. Meron siyang magnet sa likod. Kailangan ito ma-push nyo dun sa pinakalikod niya. Pag hindi nyo to na-push, hindi siya iilaw. Okay? Pero ang ganda ng technology na ginagawa dito, di ba? Hindi nyo na kailangan ng batteries. Rechargeable pa. Ngayon, dahan-dahan lang natin siyang papasok dito para hindi siya magasgas. Okay? Compare nga natin yung Mark 43 nito sa dito sa old. Siguro nag-fade lang konti yung paint. Pero I think ganito rin yung original. Hindi ko alam kung nag-fade na yung paint nito Pero kung hindi naman, kasi matagal na rin sa akin to Pero kung hindi naman, mas saturated naman yung gold din dito. So yun lang observation ko. Hindi ko sure kung baka nag-fade na yung paint. Pero yung red pareho lang. Pareho lang yung red niya. Cherry red pa rin, very metallic. Walang level of weathering. Yun ang gusto ko kay ZD Toys Ngayon, babalik lang natin. Para mapailaw yung Ironman na Mark 43, kailangan mo siyang ikabit. Medyo challenging lang itong part na to Medyo challenging lang tong part na to. Kailangan mo siyang ikabit talaga idikit. Ayun Kaya hanapin mo lang yung yung position. Kapag nagdikit na yung dalawang magnet, iilaw na siya. So ganun yung mga features niya. Daming ilaw. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 LEDs. 20 LEDs rechargeable. Tapos ilang switch to? Tatlong switches lang. Isa dito sa kamay, isa rito sa other hand, and isa rin dito sa paa. Ito yung pinakamarami niya napapailaw. Dito sa switch niya sa ilalim ng feet. Yan. 'Di ba? So yun, ang ganda talaga ng lighting features nito ni ZD Toys Hulkbuster. Kasi one click lang, kaya niya na pailawin lahat. So yun yung pinaka nagustuhan ko rito. In terms of articulation, articulated itong head, itong parts na to, para ma-remove yung chest part. Tapos, you can also rotate the shoulder. Yan. Tapos yung kamay, lang pwede natin siya i-rotate. Pwede ba ito ma-rotate? 360. Pwede 360. Okay, tapos meron ding rotation to. Elbow bend. That far, ganyan lang. Elbow bend. Tapos pwede rin ito. Pwede mo i-pull down to, tapos iangat mo to. Ito parang gauntlet niya, itong gold gauntlet. Okay? Tapos articulated din tong fingers. Ang ganda ng ilaw Very bright. Articulated ba to? Wait lang Hindi ata, ito lang. Ayun. Okay, articulated nga siya. Medyo matigas lang, pero kung gagamitan nyo ng blower, ayan magbe-bend naman to. Hirap lang. Mahirap siyang i-bend.
Kasi usually ganyan brand new. Tapos minsan yung mga paint yung mga joints medyo mahirap i-bend. Ngayon, ang fix diyan, bugahan nyo lang ng ng hot air. Okay? Di pwedeng water treatment dito kasi may mga LED eh. Okay? So yun na yung ating review. So, overall, this is a very nice addition sa inyong collection. Lalo na kung nagko-collect kayo ng mga 1/10 scale na Iron Man ZD toys. Sobrang ganda nito, ma'am sir. Una-una, meron kang very affordable na Hulkbuster. Kung meron kang isang Mark 43, actually pwede mo nga ilagay ito si 43 dito. Actually, pwede natatanggal kaya ito. Yung nakatayo si 43 dito. Parang ganyan. Parang ganun pose. Kaso hindi natatanggal tong itong head eh. Pwede sana nakaganyan. Pero hindi natin magagawa yun. Siguro sa next, pwede siguro siya tumuntong dito. Yan, parang ganyan. Yan. So yun mga ma'am sir, yun ang aking review dito sa 1/10 scale Hulkbuster na action figure natin. Super nice. Yan, kung gusto niyo bumili nito mga ma'am sir, Laro Anan, mag-DM lang kayo kay Laro Anan. Okay, so balik na natin siya. Yung mga covers, di ko muna binalik kasi medyo mahirap siyang ikabit. Okay, kabit ko na to, balik na natin. Very easy lang, magnet naman yan, may mga magnet features yan. Pull back, i-push back lang natin yung chest, baba lang natin to, clip, sara. That's it. So yun lang mga ma'am sir, that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.